Buong linggo ang walang pasok, kaya nasa bahay lang ako buong linggo. Wala naman kasi akong sinalihang event, kaya walang dahilan para pumunta ako sa school. Rina, pag dumating si Wade, sabihin mo na lang na may lakad pa ako. Baka gabihin ako ng uwi. Dito muna siya ipagtanghalian. Nakalimutan kong sabihin sa kanya na may lakad pala ako. Ha? Padabog kong nilapag ang aklat ko sa table. Pero Noah, i-text mo na lang na huwag siyang pumunta dito. Bakit? Kung ayaw niyang magstay, sabihin mo na lang sa kanya na iwan na lang yung lyrics at balik na lang siya mamayang gabi. Agad namang umalis si Noah. Anak ng pots pa. Dinalaw agad ako ng matinding kaba. Bakit ang swerte ko? Bakit ang galing mang otos ni Noah? Gusto ko namang makasama si Wade, kaso nag-hyperventilate ako tuwing kasama ko siya. Ano naman ang gagawin naming dalawa? Hi Rina. Napalundag ang puso ko nang nakita kong sinong kakarating lang. OMG! Rosen, Zoe, bakit kayo nandito? Kumunot ang noo ni Rosen sa akin. This is my house to, Rina. Nakita kong may halong galit at inis sa ngisi ni Rosen. Alam ko naman. Umupo si Zoe sa tapat ng sofang inuupuan ko. Kinulot-kulot niya ang buhok niya gamit ang mga daliri. Si Rosen naman ay tumabi sa kanya. Hinaplos ni Rosen ang liig ni Zoe. Nakiliti naman si Zoe kaya tumawa siya at sumulyap sa akin ng namumutla. Rosen, stop it! Anya, nandyan si Rina. Kumunot ang noo ko at tumayo sa kinauupuan ko. It's okay Zoe. O Rina, aalis ka? Sabi ni Rosen sa akin nang nakangiti. Sa inyo na lang itong sala Kuya Rosen. Malamig kong sinabi. May lakad kayo ni Corinne? Tinalikuran ko sila at nagsimulang maglakad ng padabog sa hagdanan. Kung may lakad kayo, huwag mong kalimutang ikwento sa kanya ito ha. Nilingon ko si Rosen at kinindatan niya ako. What is his problem? Nagpatuloy ako sa pag-akyat sa taas nang narinig ko ang katulong namin. Sir Rosen, may naghahanap kay Sir Noah sa labas. With ribas daw. Natigilan ako sa sinabi ng katulong. Wala ba si Noah? Dinig kong tanong ni Rosen. Bumalik ako sa baba at nakita kong pinasadahan ako ng titig ni Rosen. Para bang may hinihintay siyang reaction ko. Manang, papasokin niyo si Wade. May binilin po si Noah sa akin. Ako na bahala sa kanya. Tumango ang katulong namin at sinunod ang sinabi ko. Binalingan ko si Rosen na nakangiti, pero halatang galit. At si Zoe na namumutla. I know what you did, Rosen. Sumandal si Rosen sa sofa at ngumuso sa akin. Umirap ako at tinignan ang namumutlang mukha ni Zoe. Rina, tawag ni Wade sa akin pagkabukas ng pintuan namin. Wade! Nilapitan ko si Wade kahit na nakita ko sa mukha niya ang pagkabigla sa nakitang si Rosen at Zoe. Pasok ka. Hinigit ko ang kamay niya. Aalis tayo. Ha? Si Noah? Wala siya dito. Binilin ka niya sa akin. Sumipol si Rosen nang nakitang hinahawakan ko ang kamay ni Wade. Jackpot ba? Tumaas ang kilay ni Rosen. Naramdaman ko ang paninigas at pagkukuyom ng kamay ni Wade. Mas lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak ko sa kamay niya at mas lalo ko ring binilisan ng paghila sa kanya. Rosen, pwede ba? Tumigil ka nga. Sigaw ko kay Rosen. Ngumuso siya. Hindi siya natinag sa galit ko. Titigil ako. Just tell her, Rina. Inakbayan niya si Zoe at hinalikan sa liig.
Uubusin ko ang pera ko para lang makahanap ng babaeng makakapagpatino sa isang ito. Namutla pa lalo si Zoe at kitang-kita ko ang pagtitig niya kay Wade. Sumulyap ako kay Wade na nakatingin sa nakahawak kong kamay. Sorry. Sabi ko sabay bitiw sa kamay niya. Gosh, hindi ko na namalayan ang higpit ng pagkakahawak ko. Umiling siya at kinuha ulit ang kamay ko bago tinignan ulit si Rosen. Tilher Rina, sabi ni Rosen sa akin. Alright din. Bahala kayong dalawa. Basta ang importante ay masulok ko itong si Wade Ribas. Mga litse. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko nang binitawan ko na ang kamay ni Wade nang nakarating kami sa kitchen. Nag-impake ako ng mga sandwich, fried chicken, french fries at kung ano-ano pang mga pagkain at drinks. Aalis tayo dito, magpipiknik tayo. Sabi ko nang wala sa sarili. Ha? Narinig ko ang pagtataka sa boses niya. Binalingan ko siya. Nagsilos ka ba sa ginawa ni Rosen kay Zoe? Ha? Mas lalo siyang nagtaka. Don't deny it, Wade. Hindi Rina. Hindi naman ito ang unang pagkakataong nakita ko siyang may kasamang iba. At hindi naman ako baliw sa kanya para magsilos. I felt relieved. Hanggang ngayon, kahit hindi ko ipinapakita, worried pa rin ako para sa nararamdaman niya kay Zoe. Hindi naman kami pero for some reason, nararamdaman kong mas malapit na kami ngayon kisa sa dati. Hindi ko nga lang alam kung ako lang ba ang malapit sa kanya ngayon o may ibang babae pa. Nagpatuloy na lang ako sa pagliligpit ng mga pagkain. Tinignan niya ang mga niligpit ko. Saan ba tayo magpipiknik? At bakit? Tanong niya. May lupa kami sa Domino Heights, yung isang subdivision dito. Overlooking ang buong syudad doon. Mahilig akong tumambay doon pag walang ginagawa o para mag-sketch. Doon na lang tayo pumunta. Tumango si Wade. Tayong dalawa lang? Oo, date. Ngumiti ako. Date? Hindi siya makatingin sa akin, pero tinitigan ko siyang mabuti kaya tinakpan niya ang mukha niya. Wala na si Rosie nang dumaan kami sa sala. Si Zoe na lang ang nandoon. Nilagpasan ko si Zoe. Si Wade ang may dala ng mga pagkain namin, kaya nahuli siya ng kunti sa akin. Bago pa lang ako nakalabas, ay narinig ko na ang tanong ni Zoe. Saan kayo pupunta, Wade? Malamig ang tanong niya. Wala, may lakad lang kami. Simpleng sinabi ni Wade. Tinignan ko si Zoe na mukhang maiiyak na sa panghihinayang habang tinitignan si Wade na palapit sa akin. Wade! Sigaw ni Zoe. Lumingon si Wade kay Zoe. Ha? Umiling si Zoe at ngumisi. Pero kitang-kita pa rin ang panghihinayang niya kay Wade. Sikat ka na. Hindi naman Zoe. May part talaga sa kanilang dalawa ang hindi ko maintindihan. Magkaibigan silang dalawa. At playboy itong si Wade kaya nahulog yung isa. Pero hindi nanligaw si Wade kay Zoe dahil hindi niya naman daw mahal si Zoe. Kaya naman nakipagrelasyon sa iba si Zoe para pasilusin si Wade. Pero ang nangyari ay mas lalong nawala si Wade sa kanya. He drifted away. They fell apart. Magkaibigan kami ni Zoe Rina, pero kaya ko siyang iwasan ng buong buo kung gusto mo. Seryoso siyang nakatitig sa akin ngayon habang naglalakad kami papunta sa sasakyan ko. Napaawang na lang ang bibig ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Bakit kaya willing na siyang pagbigyan lahat ng hiling ko? Kung magpapatuloy ito, tuluyan na akong mahuhulog ng gusto sa kanya.